Good day everyone! Welcome back to our YouTube channel. Ngayon po ang aaralin nating laro ay yung rematch sa pagitan ni na World Champion Gukesh D and ang kanyang challenger si Javokhir Sindarov. So nung nakaraan po, yung first game nila sa rapid section ng tournament ay ang nanalo po doon ay si Gukesh. So ngayon titingnan natin sino naman ang mananalo sa kanilang first blitz game. So punta tayo sa ating game. White po si Sindarov and black si Gukesh. Ito po nag-start with E4, E5. Ayan, so naaalala ko noon, ang opening ni Gukesh is sa Caro-Kann. Ayan, so inanalyze po natin yung Caro-Kann game nila. And dito panalo si Gukesh. Ang napapansin ko dito, maraming openings itong si Gukesh. Although ang tingin ko ay nagtatago pa itong mga to ng kanilang mga preparation. So pwedeng Sicilian or French kung naalala ko ng tama ang openings ni Gukesh. Ayan, so knight f3, knight c6, bishop c4, bishop c5, and knight c3, knight f6. So kung mapapansin nyo, symmetrical formation lang. And I doubt kung ito po ay lalabas sa kanilang World Championship match. Ayan, kasi parang equal position lang yung ganitong setup eh. So A3, H6, H3, almost kopyahan ng talaga, no? Ito nag A5. Yan, naiba ng konti, Bishop E3. So ito po yung unang pag-iisip ni Gukesh kasi dalawa ang choice mo dito, no? So under attack ang Bishop, pwede mo pong kainin. Pag kinain mo, kain, may castling and may open file ang white. Although equal lang naman po yan. Kasi usually ang gagawin dyan, mag-bishop e6 ka lang din. So pagka kumain kain, castling open file ka rin. Ayan. So ibalik natin. Pero nag-decide si Gukesh with bishop a7. Ayan. So inatras. Makikita po natin medyo inaccurate. Kasi ang sabi ng engine, pwede daw kainin eh. So pagkakain, ang nakikita ko dito, yung rook is misplaced. Although, parang napakaliit na bagay po niyan. Mahirap take advantage pagka tao ang naglalaro. Ayan, so ibalik natin. So nag-castling, D4. So mga normal moves lang, capture, knight E5, threat ang bishop, so umatras, bishop A2, rook E8, rook E1, C6, queen E2, knight G6, and rook A D1. Ayan. So ito ang critical position and actually ang best move sabi po ng engine is A4. Ayan. Para ma-maintain po ang equality, kailangan ito ay tira. Take note, sa unang tingin lang libre pero mababawi rin kasi dito sa E4 and of course may mga discovered attacks na ideas with yung knight sa A4 maa-atake. Ayan. So, ang ginawa po ni Gukesh is yung blunder na Queen E7. Ayan, binigyan ng dalawang question mark nung engine natin. So, kung ibabalik po natin, ang nakikita ko ditong usual na gagawin kasi is Queen C7. Ayan. Gusto mo yung Queen sa C7 kasi makakaiwas ka dun sa dalawang rook. No? Ayaw mo yan na X-ray attack. Hindi kagaya pagka sa E7 mo nilagay, parang na X-ray attack siya ng rook. So, sa Queen C7 sana mas okay. Kaso merong mga ideas kasi yung white with knight B5. And so, pagkakain, and Queen B8, knight takes D6. So, yan po yung mga idea dyan na pwedeng magkaroon bigla ng atake. Although ito po is playable sabi ng engine. So, parang very slight advantage lang for white. Ayan. Kaso ang ginawa ni Gukesh, blunder eh. So, Queen E7. Merong Knight F5. So, tinamaan ng Knight F5 and ang nangyari, combo po ito. So, pagka Knight F5, merong tinamaan ng fork yung Queen and Pawn. So, force pong kainin. And pagka-capture sa F5, under attack yung Knight. Take note, hindi po pwedeng kainin muna, no? Pag kumain, kakapturein po yung knight and pin yung bishop dun sa queen. So, force gumalaw with knight f8. And ngayon, pagka-capture sa a7,
under attack ang queen. So kain, rook takes e2, knight takes e2, rook a7, and then rook takes d6. So ang ending, 1 pawn down si Gukesh kasi nakain po yung d6 pawn, and may malakas na bishop yung white. So dito, ang pawn advantage ng white is dito sa king side. So makikita natin, magpo-pawn storm sa king side si Sindarov. So f3, king f8, rook a8, g4, knight b6, rook d4, knight fd5, knight g3, knight f6. And actually, yung mga ganito pong 1 pawn down, parang napakasimple na ito for super grandmaster. So makikita nyo dito, pawn storm lang sa king side, knight e2, knight fd5, c4, knight f6. So parang halos wala na po magawa yung mga knights, no? Pabalik-balik na lang. c5, and dito na nag-pawn sacrifice ulit si Gukesh. Kasi yung knight halos wala na po mapuntahan. Pag bumalik sa d7, merong g5 ideas, and mabibitin yung knight sa d7. So, napag-decision ni Gukesh is i-sacrifice na lang yung pawn. So, g5, kain, knight d7, capture, and 2 pawns down si Gukesh, king e7, knight d4, rook h8, c6, b takes c6, knight takes c6, king e8, and rook takes a5. Dito po, resign na si Gukesh with a threat of rook a8. Checkmate actually. So yan po ang naging second game. And mapapansin po natin dito, ito talaga ang mahirap pagkalaban mo mga super grandmasters. Isang pagkakamali mo lang, pagka nabigyan mo ng pawn advantage, parang bebasicin ka na lang nung kalaban mong super grandmaster. So yan po ang ating game for today. And hopefully na-enjoy nyo po itong game na ito. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. See you again next video. Bye-bye.